What up, mga solid subscribers na, okay guys, na okay. Medyo ito ulit yung setup natin guys, no? Medyo low-key muna, nag-aayos-ayos po tayo, no? Ng mga kagabitan po, no, guys, no? Kaya, for the meantime guys, ganito muna yung setup natin, no? Eh, di ba? Iba yung setup natin guys. Okay, ito papanoorin natin guys. Ito guys, SB19. Guys, huwag nyo kalimutan guys. Syempre alam nyo na, no? Billboard Fan Army. Alam nyo na yan. Matic na yan guys, no? Let's go. So ito, panoorin na itong kay Michael B, no? May pasabog daw sa SB19. So alamin natin guys kung anong klaseng update or kung anong pasabog to guys, no? So very big shout kay Jayco Manangan TV na. Let's go. Tara. Hindi pa po ba kayo parang dumating sa point ng life na parang talagang kayo, your job? Dumating. Every year dumarating yan. Pero I make it a point, we make it a point actually ng family ko. Nakita mo naman yung wife ko kasama mo kanina. We make it a point to take a break every so often. Hindi lang isang beses in a year, minsan twice. Kasi kailangan natin talaga. Nakaka-drain naman kasi talaga. Kailangan natin mag-recharge. Nawalan po ba kayo ng motivation at some point sa career? And what like reminded you na parang kailangan pa kayo pag-work? Yes, nawalan na ako ng gana at one point. Ito yung time na tumigil yung Pepito Manaloto nung book 1. Kasi parang napaka-repetitive na ng proseso. And parang hindi kami nag-grow as a unit. I mean, story-wise at saka characters-wise, okay, sige. Audience, walang problema. Ratings, walang problema. Pero as a creative group, pagka pala wala kang pahingan, masisira ulo niya. Nakaka-relate ako. Totoo pala yung mga mental health issues na kailangan natin ipahinga talaga para makarecuperate. So, we made it a point na gano'n na kami. Every year meron kaming break. Hindi lang good for the cast, good for the creative. Looking back sa ilang years mo sa Dalawa cellphone mo, ha? Meron pa bang hindi ginagawa or gusto mo gawin? Yeah, marami pa. Actually, we were talking about it kanina. I want to do more movies at saka pag nakakapanood ako ng mga limited series sa mga streaming platforms, gusto kong gumawa ng ganun. So, siguro simulan uli natin next year. Too late na for this year. Pero sisimulan ko lang gumawa ng materials para masimula na yung project next year. And hopefully, lumabas na siya next year. Nabanggit niyo po kanina yung nag-break yung Pepito, pero grabe pa rin yung clamor nun, di ba? Oo. Kahit dun sa first book pa lang, may clamor talaga to be back. Yes. And then, ganun din yung nangyari dito sa next nyo. Yung nag-break din for pandemic, nagtuloy ang kwento. Unang, what's that? Ano yung... Tunay na kwento, tuloy ang kwento. Unang kwento yung kina-Seth. Yeah. Unang kwento. Ano po masasabi nyo na ganun pa rin yung clamor dahil talagang well-loved ang Pepito Manaloto? Oo nga. Actually, it's what keeps us going talaga. Ako personally, yun yung parang baterya ko eh. Parang meron kang power bank na Kung ang ABS-CBN merong Tanggol, ang GMA merong Michael B. Alam ko, may guess yan kung gusto namin. support from the audience. Kasi Pahabaan ng nung una kaming nag-stop ng Pepito, akala ko tapos na eh. Akala ko tapos na talaga. And I found out na ganun, through social media at saka yung mga letters pa, may letters pa nun na pinapadala dito sa network, na talagang gusto nilang ibalik yung show. So, ako skeptic pa. Hindi pa ako naniniwala na totoo ba? Sige nga, patunayan nyo nga na gusto talaga. May proof naman sila. So, we had to do it again. And natuwa ako kasi yung buong cast, gusto talaga nilang gawin. Parang mahal na mahal nila yung show. Kaya I've grown to love the cast. And we love the show as well. And we love our audience. Kaya talagang hindi pwedeng hindi namin gawin. And also, syempre ang Bubblegang din, parehong long-running rin siya. Oo. Itong Bubblegang naman, siya, parang institution na kasi. Tsaka, na-challenge kami dito. Lahat ng kinabibilangan ni Michael B. tumatagal. That's been Loyalty for 20 talaga. years. Ano pa yung pwedeng gawin? Ano pa yung hindi nagagawa ng show?
And luckily, nung nagkaroon ng social media, nagkaroon ng internet, parang nagkaroon ng other areas to explore, and that's what we're doing right now. We're trying to understand what social media is and how to incorporate our comedy alongside with it. When it comes to comedy, kasi marami pa rin nagre-resurface ng mga old videos nyo from Bubblegum. Pati nga ako natatawa. Kahit bloopers lang. Pero pag nilagay natin siya sa ngayon, parang hindi siya pwede. Inappropriate? Oo, parang may mga ganong part na paano yung adjustment sa part nyo bilang creative ng Bubblegum to make sure na hindi makakapag-pick ng... Yeah, I believe it's a self-censorship kasi matagal na namin ginagawa yan. May pinag-uusapan kami kanina, yung knowing the fine line between pwede at hindi pwede and barely touching it. Pero hindi mo i-cross. Yun yung challenge for us. Kasi kami mga gago rin kami dito. Yung mga writers namin, gago syempre. Ang gusto mo maging extreme. Kasi hindi ka pag-uusapan kung hindi ganun ka siraulo yung content mo. Minsan, maraming ang mga content creators dyan na bastos, nagmumura, pero ang dami nagpa-follow, nagbo-boom siya sa nagba-viral siya. Pero kami, hindi naman namin pwedeng gawin yun dahil sa mainstream kami. So we have to find that fine line and just barely touch it but never cross it. So, itong self-censorship na ginagawa namin, matagal na. And I would say na through the years, mas natutunan pa namin dahil well, minsan dahil sa pleasant na mga pangyayari, minsan unpleasant. Like, nababash kami at nadedemanda kami. Papatawag na interview. Kaya nga diba? Ayaw naman namin na gano'n ang mangyari. As much as it will create controversy, it will create buzz, kung in a negative way naman, parang hindi naman maganda. Tsaka yun ang hirap nga ngayon. Parang yun, binanggit ko kanina. Kailangan patigilin mo o patahimikin mo yung yung talino. Dati kasi hindi ganun kahigpit. Ngayon grabe na eh. Para hindi ma-offend yung mga hindi natin. Social media kasi talaga grabe. Last for me on that topic. Kasi yung shift from Friday to Sunday, nagkaroon ba ng adjustment? Kasi dati late night, parang mas pwede mag-push ng mga ganitong topic. Pero ngayon na mas maaga siya, parang dapat hindi pwede. I don't think it mattered at all kasi kahit naman late night ka na dahil nga sa pagbabago ng landscape ng mga tao, ng audience natin, marami ka pa rin hindi pwedeng gawin. Diba? Kagaya na sinabi mo, yung mga luma naming content noon, hindi na pwedeng gawin ngayon. Although, syempre, may time frame naman yun, kaya minsan mapapalusot mo na. Hindi pa ganun ka-sensitive ang mga tao. Pero I don't think nagkaroon ng ganung kalaking epekto yung paglipat ng time slot. Kasi ano na ngayon on demand na ngayon Pwede mo nang panoorin anytime yung content na gusto mong panoorin. So, it doesn't matter kung pang late night ka o pang hapon. Sa click pwede mo lang. mo panoorin siya late night mo. Anong oras at kahit saan. In 30 years po in showbiz, lalo na sa GMA po, sabi niyo nga po, what keeps you going, yung Pepito and Bubblegum po. So far. Yes. May naging part pa ng Itbulaga guest pa po ba kayo na hindi niyo pa nag-guest sa Bubblegum or sa Pepito? Siyempre yung mga nasa ABS-CBN dati na hindi pwedeng lumabas sa GMA. Yun. Pero ngayon nga na medyo na-break natin yung wall, parang pwede na. And you'll be surprised dahil itong anniversary namin is a good start para sa mga bagay na gano'n. So, lapit na tayo sa topic na yun May makikita po ba tayong It's Showtime host or taga-ABS? Definitely. Oh my God. Yun po yung Hindi ko na sasabihin kasi pero definitely. Yeah. I've heard din po and I've watched interview ni Ogie Alcacid po na may concept daw siya na Yaya and Angelina movie na parang gusto rin po niya sequel? i-push. Yes, sequel po. Pero in a dramatic way daw po. Kung ano po nangyari kay Angelina and Yaya. So, any chance po na in talks po yung yeah, anything is possible. Kapitbahay ko yun Every time na may idea siya, nasabi niya nga sa akin yun. And we're in talks for anything na possible when it comes to collaboration. Basta ang problema lang namin madalas yung time
Kasi minsan mag-golf nga, hindi namin magawa pareho dahil pareho kaming busy. Yayayain niya ako, may gagawin ako. Yayayain ko siya, meron din siyang show. Grabe yung friendship, no? It's just a matter of time. Hopefully matuloy po yun kasi ang dami po itong nag-aabang. Lalo na kayo pong tandem is very talaga iconic na rin. Oo nga. Tsaka well-loved yung yes, of course. And my last question po, since naging trending po yung salamin-salamin ng Beanie, any chance naman po na SB19 parody song naman ang gawin ninyo? We've been looking forward to having an SB19 parody noon. Actually, Gento pa eh. Yeah. Just so happened na hindi nag-push through yung talks. Pero siguro ngayon baka maging mas maluwag na. And we'll see. Palagi naman kaming open for ganyan. Siguro, especially kung SB19 ang request, I would think na hindi namin tatanggihan talaga yan. Pero, we're coming up with other parodies. Naka-line up pa rin sila sa amin. Hopefully mag-guest mo rin sila sa Bubblegum kasi nakakatawa din sila. Yung Beanie, pangarap namin ma-guest. Yeah. Kaya lang, hindi nangyari. So, next time. Cross our fingers. Again, congrats. Lang nila sa All Out Sunday, so talagang mas okay. Thank you po. Salamat din. Grabe, napakabait ni Michael V. As in, guys. So, for me, guys, no, posible siya, no, SB19 with Michael V. No? I think, makikita natin dito, guys, is alam mo yun, yung other side na naman ni Bitoy, yung ganun kakulitan. No? Kasi, pakikita nyo siya, guys, si Bitoy, no? Pag nakikita nyo siya, no? Para siyang normal na tao lang nagsasalita. Pero, pag, naka-on na yung camera, guys, grabe. Ibang Bitoy yung nakikita nyo, guys, as in. So, sana matuloy ito, yung parody niya with SB19, no? Kasi, kahit ako, guys, looking forward ako dun, guys, no? Na matuloy yung parody nun, as in, no? So, yung pala, no? Binalak na nila, no? Pero nagkaroon ng problema, no? So, hindi natin alam or hindi tayo kasi pwede mag-isip, guys, na kung ano eh. Baka sabihin ng iba, ay, ang dapat man ng SB19, di pinayagan. Hindi, guys, no? Baka meron lang talagang something talaga na hindi pwedeng i-bypass, no? May mga ganun yan, guys. No? Pero for me, guys, no? SB19, sobrang respetado po niya mga yan. No? Kay Vice Ganda nga, di ba? Tapos yung ibang mga tao, di ba? Na idol nila, no? What more pa po, isang legendary Michael B. guys, no? Tatanggihan ba nila ito? So, sana matuloy yun. At the same time, collaboration na SB19, mag-guest sila sa Bubblegum, sa anniversary na pwede. And kasi, alam niyo yung personality ng SB19 na nakakatawa rin, napakagaan ng feeling pag nakakasama niyo sila. So, sana matuloy, no? So, ayun lang. I hope na enjoy niyo itong video to, no? As much as I did, no? Sobrang nakakatuwa, no? Ang galing. Sana matuloy. Kaya, let's go. So, this is Point of View. Peace. That's it.